Kung napanood nyo yung last video ko, puro ako rant sa mga naging experiences ko sa big bike. Pero kasama talaga yun sa mga dapat mong tiisin. So para mapaliwanag ko ng maigi, today pag-uusapan natin kung bakit napili ko ang 450 MK. Okay, disclaimer lang, marami akong comparison na gagawin sa motor na to para malaman nyo yung reason kung bakit napili ko siya. Also, ginawa ko tong video na to kasi dito sa akin bagay yung motor ko. Pero yeah, I will explain it. Okay, number 1, yung price. Out of all the big bikes sa Pilipinas, isa ang 415K sa pinakamura. Ang price ng 2025 415K ay nasa 272,800 pesos. Na kung i-compare mo sa ibang motor, same category, ay mas mura. Andyan yung Kawasaki Z500 na 329,000, yung KTM Duke 390 na 289,000, and yung Triumph Speed na 299,000. So, I chose those three kasi iba-ibang region or iba-iba yung pinanggalingan nila. Yung Kawasaki is Japanese, yung KTM is an Austrian company na pagmamay-ari ng Indian, and Triumph, which is a British brand. Also, I chose them kasi naked bike sila and expressway legal. Hindi ko na sinama yung iba katulad ng GR310 ng BMW and yung MT-03 ng Yamaha kasi medyo alanganin pang tawagin silang big bike. Also, pwede ko kayong bigyan ng listahan ng mga best entry-level big bikes. But I think, dito ng dedicated video kasi marami tayong need to consider. And dumadami na yung motor sa ganitong category. So, comment down below kung gusto nyo gawin natin yung video na yun. And yeah, balik tayo dun sa comparison na ginagawa natin. Pinakamura yung 450NK. Bro, Chinese bike yan. Mumurahin talaga yan. Which definitely is a valid concern. Kasi notorious ang Chinese products na sirain talaga. So, pupunta tayo sa number 2, reliability. Before kayo kumontra, alam kong wild na pinagsama ko yung reliability at yung Chinese product or Chinese bike sa iisang sentence. Pero hear me out. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin reliable? It means kapag pinaswas mo siya sa racetrack, pinakyat mo siya ng bundok, or pinang-araw-araw mo siya sa Manila roads, alam mong hindi siya basta-basta bibigay. Ngayon, paano ko nasabing reliable nga ang Swift Moto or 450NK? So bago ko binili yung motor, marami talagang pinanood na reviews. Unang-una dyan si Jao Moto, sa mga batikang reviewer ng motor sa Pilipinas. Pangalawa, si Kenji Moto na reseller ng big bike, so marami siyang try na motor. And si Motowell, isa sa mga big time budol ng 450NK, kaya medyo lumaki yung group namin. Shoutout Motowell. But is that enough para masabing reliable ng CF Moto? CF Moto is relatively young for a motorcycle brand, but there are reviews in other parts of the world na maganda na talaga ang CF Moto. Well, the 450 series and beyond. Sheesh, English! Pero yeah, so hindi pa siya ganun katagal. So hindi ko rin talaga masabi yung long term niya. There are long-term reviews ng 450 MT kasi ayun yung pinakagamit sa ibang bansa. Naitakbo na nila yon ng 20,000 kilometers. So I think it's a good thing. And I guess you could say it is reliable. Comment down your thoughts sa comment section. Medyo napatagal tayo ng usapan. So let's proceed to number 3. Yung engine. Bro, pare-para sa mansa ng 400cc. Anong pinagaya nila? Pakinggan nyo to. Ito naman ang sa Z400. Sa mga hindi motorcycle enthusiast, baka hindi nyo napansin. Pero kung pakinggan nyo na mabuti, mas brusco or mas aggressive pakinggan yung 450NK para sa akin. Ang reason for this, yung 450NK ay naka 270 crank configuration. If you're familiar with cross-plane na term ng R1, it's basically the same. Pero binawasan ng dalawang cylinder. Alam kong parang mababaw yung rason ko dahil pinili ko yung 450NK sa tunog ng engine nito. Pwede naman natin tignan yung numbers. Stock, ang engine ng 415K ay kayang pumalo ng 50 horsepower. Sa iba sa inyo, baka hindi nagme-make sense yung numbers na yun. So, I'll show you a graph. Kayang makipagsabayan ng 415K sa Kawasaki despite being the cheapest of all the options here. Yes, hindi ko na sinabi yung soundcheck ng Triumph at saka ng Duke kasi para sa single cylinder. And hindi ko talaga trip yung tunog nila. So, I hope you understand. Yeah. We're done with that. We can go to number 4, which is tech at saka features na. Ang 2025 450NK ay may ABS, traction control,
TFT display, dash navigation, smartphone connectivity, ride history, and GPS. Kawasaki, need mo bilhin yung special edition nila para magkaroon ka ng TFT display. You can argue na di naman talaga kailangan ng engranding display ng dash ng isang motor, pero it's still a quality of life, and Kawasaki could have done that. Major bike brands could have done that, pero nauna pa ang Swift Moto na ilagay yun sa entry-level big bikes nila. My final thoughts on the bike ay sobrang competitive ng features niya, ng power niya, ng makina niya para sa ganung price point. You can also argue na China bike pa rin siya and wala pa rin tatalo sa Japanese brand, and I completely understand that. Pero there's no harm in trying other brands, especially kung tried and tested naman na siya. Thank you sa panonood, and thank you sa mga nag-comment sa last video ko ng mga positive feedback. Na-motivate talaga ako dun. So I really appreciate it. See you on the next video. Goodbye.